Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Monse. Atin pong ipagdiwang ang banal na misa ngayon upang pasalamatan ang Panginoon at purihin Siya. Patuloy po niya tayong pinagkakalooban ng buhay, lakas at kalusugan at gabay upang tayo matutong lumakad ng may pagmamahal at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, marapat lamang pong aminin ang ating mga kasalanan sa pagkatotoong hindi tayo karapat-dapat sa ganitong banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangang wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya ay hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya ay mabuting mamahala ng sariling sambahayan, ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambayan lang niya'y
hindi niya mapamahalaan. Kailangan siya ay matagal ng nananampalataya. Kung hindi, baka siya ay maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan din siya ay ginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan siya ay tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mag-asawa ay matitino at hindi panirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa na isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang may papahayag ang pananampalatayang mapa sa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o puon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawaing masama ay di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat po ay magsitayo. Iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing
ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isa po sa mahalagang talinghaga ng pagpapagaling o istorya ng pagpapagaling at pagbuhay ng Panginoon sa patay ay itong ating binasang Ebanghelyo. Narinig naman po ninyo na sa ating binasa na yung namatay ay binata at ang kanyang ina ay balo. Alam niyo po sa kultura ng mga Hudiyo, kapag ka ang isang babae ay balo at wala pang anak, ay kahunos-hunos dili ang kanyang kalalagayan sapagkat wala siyang maasahang susuporta sa kanya morally at physically, financially. Balo na at namatay pa ang kanyang kaisa-isang anak na binata na siyang inaasahan niya sa kanyang pagtanda. Ngayon, nang makita ito ng ating Panginoon, itong tagpong ito, siya po ay nahabag. Nabagbag ang kanyang damdamin. At maintindihan po natin kung bakit. Sapagkat nasusukat niya, nababatid niya ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Yung mga nanay na naririto, alam po ninyo, 9 na buwan ang karaniwan, dinadala ng isang ina ang sanggol sa kanyang tiyan. Pagkatapos, mga 2 taon na kanyang pinaghihele sa kanyang braso ang kanyang anak na ito. Pagkatapos, mga 4 na taon na hawak-hawa niya sa kamay, paglalakad ang batang ito, maging sa pagpasok, unang pagpasok sa paaralan. Para sa mga walang katulong, ay daman-daman nila ang pagmamahal na ito ng ina sa kanyang anak. At sa araw-araw, laging pagmamahal sa kanyang puso ang nadarama para sa anak na ito. Alam ng ating Panginoon yan sapagkat naramdaman niya bilang anak sa kamay ng kanyang ina si Maria ang pangangalaga at pag-aaruga sa kanya. At hindi lamang sa maikling panahon, kundi sa mahaba-haba ring panahon, hanggang sa ang kanyang anak ay ipako sa krus at mamatay sa krus, kasama-sama rin ang ina na ito. Ganyan po ang pagmamahal ng isang ina. At alam po ninyo ang aking naramdaman, nang binabasa ko ito bilang paghahanda sa misa, naramdaman ko po ang taos na pagmamahal ng ina na yon, ang balo ng Naim para sa kanyang anak. Alam niyo, isa po ito sa mga sinulat nga istorya sa buhay ng ating Panginoon ng kanyang pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, kanyang pangangaral at pagbuhay ng patay. Ang kaibahan po nito ay hindi inilapit sa Panginoon katulad ng may sakit, pilay, bulag.
Hindi inilapit sa Kanya para pagalingin. Mismong ang Panginoon ang lumapit doon sa mga nakikipaglibing at doon sa ina. At pagkatapos hinawakan yung kinahihigaan ng patay at tumigil naman at bago sinabi niyang sa ina, huwag kang tumangis. Tapos sinabi sa binata, bumangon ka at bumangon nga ito. Ang kaligayahan po na nadama ay hindi dahil sa nabuhay ang binata na patay na. Ang kaligayahan po nadama ay dahil sa ang babaeng balo ay nagkaroon ng pag-asa sapagkat ang kanyang anak na tutulong sa kanya ay nabuhay na, binuhay ng Panginoon. So binuhay ng Panginoon ang pag-asa ng balong ina. Hindi dahil lang sa nabuhay ang binata, kundi nabuhay ang pag-asa ng ina. Di sana'y siya'y malungkot sapagkat, yun nga, wala na nga siyang maaasahan sa buhay. Alam naman po ninyo, kapag ang isang tao ay wala nang maaasahan sa buhay, na parang pinagsakluban na siya ng langit at lupa, na parang sinasabing wala na talagang maaasahan pa. Subalit hindi ganon. Binuhay ng Panginoon ang binatang iyon at higit sa lahat, binuhay ang pag-asa noong babaeng balo. Tayo po sa ating lipunan, marami po tayong napapansin na mga pinakawawa, di po ba? Yung mga nag-iisa. Yung sinasabi po natin na walang maaasahan kundi nakadepende na lamang ay sa Panginoon. Pag minsan po ay kinakailangang imulat natin ang ating mga mata upang makita po natin ang mga taong nasa ganitong kalalagayan. At tingnan po natin kung tayo mayroong madadama sa ating puso na pagmamahal katulad ng ipinadamang pagmamahal ng ating Panginoon doon sa babaeng balo. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Ito po ang ating itutugon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno, naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ikinababahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay at presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin.
Tahimik din nating idulog sa Panginoon ang ating mga pansariling intensyon. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo, at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Fernando na aming patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan sa aming mga tahanan at bayan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan o anumang aksidente sa buhay at mabibigat na karamdaman. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, at ito rin po ang sinasabi mo sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. ipagkaloob mo sa
Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, nagpagaling sa mga may sakit, nagpalayas ng demonyo, bumuhay ng mga patay, at ipinangaral ang kaharian ng Diyos. Siya po ang kordero ng Diyos. Nag-alay ng kanyang buhay sa ikapagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. Mapapalad tayong lahat na ngayoy inaanyayahan niyang dumulog sa piging ng kanyang buhay at pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral,
kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal, pupunta sa ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Mangyaring pumunta po dito sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. At isusunod na rin po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mangyari pong itungo ang inyong mga noo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling po namin na basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal o nakatakdang mga ibang bayan o sumailalim sa pagsusulit. Pagkalooban po sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin po ang kanilang mga gawain at adhikain upang ang mga ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itaas po ang mga kasangkapan o religious articles. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan ng panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humay tayong mapayapa, paglingkod at mahalin ng Diyos at ang ating kapwa. Salamat Salamat sa sa Diyos.